Libro ate, wag mong kalimutan yung steno book na isinulat ko ha. Nahiya na kasi ako sa classmate ko na lagi nang hihiram. Sabi ni Tintin bago hinarap ang customer na dumating sa bakery. Oo, sa sweldo sigurado yon. Ikaw Mika, ano ipapabili mo? Uncomfortable si Herlene na makipag-usap sa mga kapatid habang nag-aasikaso ang mga ito sa bakery ng kanilang tiya Carmen na ngayon ay matalim ang mga matang nakamasid sa isang tabi. Yun ngang sapatos, pudpud na kasi. Nahihiyang sabi ng batang si Mika. Sumulyap ito sa tiyahin na kaagad sumabat. Aba, alangan namang ako pang bumili ng mga gamit niyan. Baon lang nila at budget naming lahat sa pagkain dito, iginagapang ko pa. Nakasimangot na tura nito. Mabilis ang naging sagot ni Herlene sa dati na rin niyang hinihiling sa tiyahin. Alam ko po yun tiya, kaya nga po gusto ko sanang pumisa na sa akin sa Maynila sina Mika at Tintin, pagkakasyahin na lang namin ang sweldo ko. Ha? Anong sweldo ang pinagmamalaki mo? Hoy Herlene, kahit manager, nagigipit sa panahon ngayon. Ikaw pa kaya? Pero kayo na nagsasabi na kapos din kayo sa budget. Naiintindihan ko naman ho. Ani mga pinsan ko, dagdag pa itong sina Tintin at Mika. Huwag mo akong pakialaman sa diskarte ko dito sa bahay. Kapag mayaman ka na, kapag siguradong mapapag-aral mo hanggang kolehiyo itong mga kapatid mo, saka mo lang sila ibibigay sa'yo. Pero kung kinikita mo lang bilang empleyada ang ipinagmamalaki mo, mas malamang sa hindi, high school lang matatapos nila. Parang sirena ng mobile patrol ang boses ng tiyahin ni Herlene. Sintalas ng dila nito ang nipper na ikinukutkot sa kuko habang nakatitig sa kanya. Pero Tia Carmen, gusto kong magkasama-sama na kami. Nung nabubuhay pa mga magulang namin ay ipinaintindi nila sa amin ang kahalagahan ng pagiging buo ng pamilya. Pipilitin kong mapagkasya ang sweldo ko para makatapos sila sa kolehiyo. Isa pa, sinabi naman ni Tina sa akin, mag-working student siya sa college. Hindi pa natatapos ang kanyang depensa ay sumingit ulit ang matandang babae. Ha? Working student? Para ano? Para lalong patpatin iyong kapatid mo? Nako Herlene, magtigil-tigil ka nga sa baluktot mong prinsipyo. Aanin mo ang buo ng kayo. Kung pare-pareho naman kayong mamamatay ng dilat sa gutom. Basta, dito mga kapatid mo, akong bahala sa pag-aaral nila. Saka ka na magmalaki sa akin kung may sinasabi ka na. Ko, para nakakaisang taon ka pa lang dyan sa trabaho mo, nagmamataas ka na. Nagwawala man ang loob ni Herlene na sagutin ng tiyahin ay nagpigil siya. Panganay na kapatid ito ng namayapa niyang ama. Kailangan pa rin niya itong igalang. Alam ng dalaga na hindi concerned sa pag-aaral na Tina at Mika ang talagang habol ni Tia Carmen. Napapakinabangan nito ang mga kapatid niya sa bakery at sa pwesto sa palengke bilang tindera at katukatulong na rin sa bahay. Kadalasan, ayon sa kwento ng mga kapatid niya, hindi na nahaharap ng mga ito ang pag-aaral dahil sa dami ng utos. At duda rin siya na pag-aaralin ng tiyahin niya ang mga kapatid niya hanggang kolehiyo. Sa 6 nitong anak, 2 lang ang nakatapos at iyon ay sa sarili pa nilang sikap. Bumuntong hininga na lang ang dalaga. Sige ho, aalis na ako. Baka abutin pa ako ng gabi sa daan. Maaga pa ako sa opisina bukas. Hindi siya tumitingin sa matandang babae. Sa 2 kapatid niya ay nilipat ang pansin. Sige Tin, Mika, babalik na lang ako next week. Dala ko ang mga pinapabili nyo. Nakangiting niyakap niya ang Nueva Anyos na si Mika at ang 17 si Tintin. Kapag nagsama-sama na kayo, kahit suklay hindi mo na maibibili ang mga yan. Pagkain pa lang, titirik na ang pinagmamalaki mong sweldo. Sarkastikong dagdag pa ni Tia Carmen. Para hindi na lang humaba ang usapan ay nagmadali nang umalis si Herlene. Habang sakay ng FX mula Pampanga papuntang Maynila ay nag-iisip siya. Sa puntong liit ng sweldo ay tama ang tiyahin niya. Permanent man ang trabaho niya bilang customer service staff sa isang cellular network, sa sweldo naman ay hindi rin ito nalalayo sa karaniwan. Upa ng apartment, transportation, pagkain, damit,
Dito lang ay mahigit kalahati ng sweldo niya ang nagugugol. Mabuti na nga lang at nabarat nilang magkakaibigan ang landlady sa apartment. Naka-discount ng konti. Pinisil ni Herlene ang sentido. Sasakit lang ang ulo niya kapag inisa-isa ang gastusin. Maingay magkwentuhan ang dalawang babaeng katabi niya. Hindi maiwasan ni Herlene ang hindi mapakinggan ng usapan. At alam mo ba kung anong gamit na sasakyan nang dumalaw sa dati nilang lugar? Brand new Pajero. Imagine, ang dating baon sa utang sa tindahan ng tita ko. May convenience store na ngayon sa mismong tabi ng sari-sari store ni tita. Anang kulot na buhok na babae. Talaga? Akalain mo yun? Biglang big time pala si Katrina. Gwapo bang nasungkit niyang mayaman? Apaw ang higit sa tono ng kausap nito. Hindi nga maitim at mukhang boksingero. Pero naman, sangkatuta ka negosyo, hindi lang yata dito sa Pilipinas, pati raw sa ibang bansa. Ganda lang ang pinuhunan ni Katrina, instant donya na siya. Sa kinauupuan, may bumbilya nagsindi sa isip ni Herlene. Napaunat siya ng upo. Inilapad niya lalo ang tainga sa pakikinig. Mabuti dumating ka na. Remember yung office mate ko may crush sa'yo? He's inviting you out for a date tomorrow night. Kakatawag lang niya. Excited na salubong ni Ellie kay Herlene sa pinto pa lang ng apartment. Paupuin mo muna yan. Parang lalaki lang, tatarantahin mo pa si Herlene? Kontra ni Mira. Mula nang mapikot ang first love nito ay naging man-hater ng babae. Nakatawang umiiling-iling ang kararating na dalaga. Pabagsak na naupo sa sofa at tiningala si Ellie. No offense meant, my dear friend. Pero hindi ang office mate mo ang hanap kong lalaki. May kakaibang conviction sa kanyang mukha. May determinasyon sa mga mata. Umirap si Ellie. Hindi mo lang kasi natitingnan si Donnie. He's really looker for head to toe. Hindi ang physical na niyo ang ibig kong sabihin. Bulsa. Laman ng bulsa. Pagdidiin niya. Pareho lang nating empleyado yung Donnie niyan. What I want, rather, what I need is a man with a lot of duff. Binilog pa niya ang dalawang daliri para sa hugis ng pera. Parehong nakamata sa kanya ang dalawang kaibigan. Saan ka ba nanggaling ngayon? Napunso ka yata, ani Mira. At kailan pa naging gold digger ang kaibigan naming si Herlene De Jesus, aka Miss Principio at Humility? Nakanganga si Ellie. Huminga ng malalim si Herlene, ikinampay ang dalawang kamay sa ere. Wala akong choice, kailangan ko ng mayaman na mapapangasawa para makuha ko ang mga kapatid ko kay Tia Carmen. Mapag-aral sila, mapagtapos hanggang kolehiyo at magkasama-sama na kami. Kung di ay mabubulok na lang sila sa bakery ng tuso naming tiyahin. Dire-diretsyong litanya niya. Nasapon ni Mira at Ellie ang kanilang mga noo. Aware ang dalawa sa problema niya tungkol sa tiyahin mula pa nang makilala siya ng mga ito. Akala namin ay namaligno ka na talaga. So walang problema dyan. Di ba type ka ni Mang Robert na may-ari ng water refilling station sa tabi natin? O kaya yung supervisor niyong si Mr. Cuevas? Panunukso ni Mira. Umangat sa 10th floor ang kilay ni Herlene. Excuse me? Mga tatay ko na sila. Isa pa, hindi basta ganon ang plano ko. Gusto ko, lalaking mayaman na maaari ko ring mahalin. Iyon titibok talagang puso ko sa kanya. Imagine, lifetime commitment ang kasal. Hindi na kailangan perfect 10, basta titibok ang puso ko sa kanya kahit konti. Dapat mayaman siya. Naningkit ang mga mata niya. Lalong naging prominente ang malalatik na pilik mata. Tumangutango si Ellie. Kung sabagay, ako man ang may beauty na kagaya mo, maghahanga din ako ng madatong. Aba, materialis fritas yata ang makukuha nila. Walang halong inggit na komento nito na pinasadahan ng kabuuan ni Herlene. 5 feet 4 inches tall, slender and fair-skinned ang dalaga. Ang lampas balikat na buhok niya ay pang shampoo commercial ang lusog at itim. Ang problema ko lang, saan ko hahanapin ang lalaking yun?
karamihan sa mga umaaligid sa aking mayayaman, kung hindi matanda na, may asawa naman. Masigit na sinasabi niya iyon sa sarili kaysa sa mga kaibigan. Pero ang utak niya ay nakapagpasya na. Mayaman ang kailangan niyang lalaki. Iyon ang papakasalan niya. Ang pamilya ng boss ko, mayaman. Singit ni Mira. Dinampot ang supot ng mani na kanina pang kinukutkot bago pa siya dumating. Sabay na napatingin sina Herlin at Ellie sa kasama. May dalawa siyang kapatid na lalaki at dalawang pinsan na mga lalaki rin. All eligible bachelors and rolling in dough. Dagdag nito, ginayang hugis ng pera sa daliri na ginawa ni Herlin kanina. Mataba at kalbono, pandak pa. Panguhula ni Ellie. Ngumisi si Mira. Nope, man-hater man ako, hindi ako bias. Nagpunta na sila minsan sa opisina and they made all the women's head turn. Matatangkad sila and filthy rich. Napatindig si Herlin sa kinauupuan. Yan ang kailangan ko. Sawa na ako sa laging nababara ni Tia Carmen. Sino sa apat na yan ang pinakamatangkad, pinakagwapo at higit sa lahat pinakamayaman? Buong kaseryosohang investigasyon niya. Nag-isip si Mira. Well, that would be Banjo, pero hindi sila rito sa Manila nakatira. Ang apat na yan sa Davao daw nakabase. Nandun ang negosyo nila. Ano nga ba ang pangalan ng iba pang mga pinsan? Okay na si Banjo. Kay Banjo na ako magko-concentrate. Paano ko siya makikilala? Tanong niya. Parang nun lang natauhan si Mira. Nang ibabaw ang pagkaman-hater nito. You can't be serious. Nakamatang po na nito sa kanya. Size ng bank account ang basehan mo sa pagpili ng asawa? Oo nga. What about the thing called love? What about passion? Bira ng hopeless romantic na si Ellie. What about it? Passion is vastly overrated. I want security in my old age. Para sa akin at sa mga kapatid ko. Pinal na deklara ni Herlin. Nang hindi mabuksan ni Herlin ang padlock sa gate matapos kalampagin, her spirit sank deeper para malalim pa sa mga pagkakalubog ng high heels niya sa putik. Dumiretso ka lang pagkalampas sa bakal na checkpoint. Drive ka pa ulit kalahating milya. Natatandaan niya ang instruction ni Mira ayon sa nakalap nitong impormasyon sa boss nito tungkol sa lugar ng mga kapatid at mga pinsan ng huli na pawang mga eligible bachelors. Pati si Mira ay nakikikuntsaba sa ideya niya. Freelance writer ang mga isang magazine ng drama nilang magkakaibigan si Boss Mira. Ang article na gagawin di umano ni Herlin ay tungkol sa pamosong elite men club sa Davao kung saan miyembro ang mga kapatid at pinsan ng boss ni Mira. Dismayado sa saradong gate, binalikan ni Herlin ang inarkilang CRV sa airport ng Davao. Hindi umaayon sa kanyang mga plano nangyayari. Halos said na siya sa pera nang mabuo nilang magkakaibigan ng ideya. Umabot sa limit ng credit card niya dahil sa seductive wardrobe na pinamili. Sa opisina naman ay maliliit lang ang naungkot niyang advance. Iyon ang ginastos niya sa plane ticket at sa renta ng kotse. Wala nang 1,000 ang laman ng wallet niya ngayon. Weird maaari sa iba, pero naniniwala siyang ang buhay ay isang sugal. Kailangan niyang gawin ang balak para sa kinabukasan nila magkakapatid. Life is a gamble for those who are willing to bet, at sumusugal siya ngayon. Buti na lamang libre ang pagkain at lodging niya sa rest house ng mga Pastrana. Siniguro iyon sa kanya ng boss ni Mira. Ang rest house ay nasa loob mismo ng isang golf course kung saan nagtatagpo ang lahat ng miyembro ng Elite Men Club. Kumulo ang tiyan ni Herlin. Time for lunch. Nagkakamali ba siya ng liko? Baka hindi ito ang daan papunta sa lupain ng mga Pastrana. Walang pagpipilian, binwelta ng dalagang sasakyan pabalik sa highway na pinanggalingan. Wala kahit isang bahay na makikita sa daan. Kung hindi damuhan ay naglalakihang bodega ng asukal ang matatanaw sa di kalayuan. Nang marating niya ang intersection, pumarada siya sa parking lot ng isang 2-story building.
Sa malaking signage sa harapan ay nakasukat ang Agosto Enterprises. Sa ibaba niyon, sa mas maliit na size ay nakalagay Mini Grocery, Tourist Souvenir Shop and Handicrafts. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa souvenir shop. Pero ni isang tao ay wala sa loob. "Tao po?" Tawag niya. Tahimik pa rin ang buong paligid. Dimly light ang lugar. Sa shelves na naroroon ay ilang rattan handicrafts at sa paligid ay ilang antigong merchandise na karamihan ay gawa sa kahoy. May mga paintings din na nakasandal sa dingding. Halatang hindi dekorasyon ng shop kundi paninda. Nang matiyak na walang tao at wala siyang mapapagtanungan, napilitang lumabas na lamang ang dalaga. Sa maliit na balkonahe sa harapan ay pinag-iisipan niya ang next move niya. Kailangan pa ba niyang bumalik sa pinakabayan para lang maghanap ng matatanungan? Bigla ang katahimikan ay binasag ng isang matinding ingay. Ingay na tila nanggagaling sa isang motor o makina. Pinakiramdaman niya kung saan yun nagmula. Sa bandang likuran. Nabuhayan ng loob na may makapagtuturo sa kanya ng direksyon sa Pastrana Rest House. Binaybay niya ang likod ng gusali kahit medyo maputik at kailangan niyang piliin ang tatapakan dahil kung hindi ay lulubog ang takong ng sapatos niya. Nang marating niya ang likuran, ang tila maliit na bodegang naroon ang mukhang pinanggagalingan ng ingay. Dumiretso siya at sumilip sa loob. Napamulagat siya. She went dead still. Dahil ang lalaki nakatayo roon ay siya na yatang pinakagwapong anak ni Adan na nasilayan niya. Maong jeans lang ang suot ng lalaki. Walang pang itaas ang pawisang katawan. He was about 6 feet of blatant male plurkitude. Ang muscle nito sa balikat at sa braso ay naggagalawan habang gamit ang dekoryenteng lagari. Hindi pa kailanman naaapektuhan kaagad si Herlene ng sinumang lalaki. Lalong hindi ng panlabas na anyo. Pero sa isang ito, ang seductive masculinity ng lalaki ay nagliliwanag na tila neon sign. Walang ibang masabi o magawa ang dalaga. Nakatayo lang siya sa pinto at nakatitig. Habang nagtatalsikan ng kusot sa katawan ng pinapanood, nagawa niyang pagmasdan naman ang mukha nito. His jaw was finely carved, tulad ng kahoy ng panther na nililinok nito sa pamamagitang electric saw. Unbelievably handsome, he had wonderfully high cheekbones and a perfect nose. At ang mga mata, pinutol nito ang kanyang paghinga ngayon, napatingin na ang mga matang iyon sa kanya. "Damn!" Nabiglang sabi ng lalaki nang aksidenteng napadaan sa tainga ng panther ang power saw. Naputol ang tainga niyon. Pinatay nito ang lagari at nilapag. Nagilty si Herlene sa nangyari. I'm sorry, nagulat kita." Tinapunan niya ng tingin ang kahoy na panther. "Nasira tuloy ang ginagawa mo." Ngumiti ang lalaki. Ngiti pa lang nakakahimatay na, naisip ng dalaga. Tinanggal nito ang goggles na proteksyon sa mga mata at tinapik ang ulo ng panther. "No problem, papagalanan ko na lang siyang Vince." Nito ay ni deep, sexy voice na umaalingaw yata sa kabuturan niya. Pinilit niyang magpakul. "Vince?" Kunwari interesado siyang malaman kung bakit iyon ay pinangalan nito sa panther. "Vince," ulit na lalaki habang ang mga mata ay abala rin sa pagkakatitig sa kanya. "In honor of Vince Van Gogh," ang painter na pumutol sa sarili niyang tainga. "Oh," lihim na umangat ang kilay niya. "So si Mr. Handsome pala ay hindi lang basta gwapo, mukhang beauty and brains pa." Impressed na sana siya pero iginala niya ang tingin sa maalikabok na paligid. Hindi niya kailangan ng talented na lalaki. Ang kailangan niya ay mayaman. Tinanggal na lalaki ang leather na guwantes sa kamay at dinampot ang tuwalya na nakasabit sa dingding. Ipinunas sa pawisang dibdib. "What can I do for you?" "Kailangan mo bang tulong?" Tanong nito habang patuloy na inaalis ang kusot at pawis sa katawan. Nahagip ng mga mata ni Herlene ng isang patak ng pawis
na tumulo sa puso nito. Sa sexy at flat na tiyan, ibinalik niya mga mata sa mukha nito. Magtatanong lang sana ako. Gusto ko makasiguro kung iyong daan na iyon ang papunta sa Pastrana Rest House. Itinuro niya ang pinanggagalingan ng direksyon. Oo, yun nga. Pero nakaharang ang bakal sa checkpoint. May appointment kasi ako kay Banjo Pastrana. Hindi makakadaan ang sasakyan ko kung nakabala ang bakal. Ngumisi ang lalaki, umiiling-iling. Nakaalis na si Banjo. Shocked si Herlene. Umalis? She traveled all the way from Manila. Gumastos sa malaki. Pagkatapos ito, inindyan siya ng prospect niya. Pero may appointment ako sa kanya. Titigil dapat ako ng ilang araw sa rest house nila bilang ginagawa kong article. I'm doing an article on him at sa iba pang kamiyembro niya sa Elite Men Club. Baka nagkakamali lang ng kausap. Kung ganon, hindi kayo magkakilala ni Banjo ng personal. Umiling ang dalaga. Hindi ko pa siya nakikita. Tila naging relaxed ang kausap. Ang alam ko, sa Lunes pa ang balik nun. Kasama mga barkada niya sa kabilang bayan. Manonood sila ng derby. Dito kasi sa Davao, sosyal ang sabong. Mayayaman ang pumupusta. Nainis si Herlene. Bakit ba parang nakakasiguro ang kausap? Ano bang mali nito sa takbo ng buhay ni Banjo Pastrana? Hindi siya tatayo rito para makinig sa chismis na tiyak niyang nakaalap ng nakaharap. Imposible yon. Kinumpirma ng auntie niya na pumayag si Banjo sa appointment namin today. Nahuli lang ako ng ilang oras dahil natagalan na bago ako nakaarkila ng kotse sa airport. Suspetsoso nito na tiningnan ang kaharap. Believe me, miss. Naghintay itong ibigay niya ang pangalan niyang nanatiling sarado ang bibig ng dalaga. Anyway, sigurado ako sa sinasabi ko. May inside informant ako dyan. Kumindat ito sa kanya at itinuro ang direksyon ng rest house. Hindi pa rin siya umimik. Okay, para mapaniwala ka, paintings at sculptures ko ang nakadisplay sa rest house na iyon. Itinuro ulit nito ang highway papuntang lugar ng Pastrana. Sinulya pa niya ang panther na putol ang tainga. Convinced na siya, hindi na itago ang dismaya. Kita iyon sa kanyang mukha. Tila nakaramdam ng awa ang kausap at nagbigay ito ng encouraging words. Don't you worry, babalik na sila sa Lunes. If Banjo is sober enough to fly. Dugtong nito na nakangisi. Sober enough? Lasinggero ba si Banjo? Naninimbang na tanong niya. Gusto niyang makasiguro, prospective husband niya yata si Banjo na iyon. Sinabi mo pa. Patuloy ng lalaki, nakangisi at nag-thumbs up. Kanina pa tayo nag-uusap, hindi pa rin natin alam ang pangalan ng isa't isa. Ako si King Ledesma. Inilahad nito ang kamay. Tinanggap niyo ni Herlene. Ramdam niya ang pinaghalong tigas at kinis ng palad ng lalaki. Herlene de Jesus. Again, naroon ng kuryenteng boltahe yata ang lakas. Buhay na buhay ngayong nagkadikit ang kamay nila. Mula kung saan, isang putok ng baril ang narinig ng dalaga. Akala niya'y sumabog ng kuryenteng gumagapang sa kanyang katawan. Ngumiwi si King. Pasensya ka na, wala yon. Si Lolo Ogie lang yon. Sa kanya itong mga shops. Ogie for Agosto. He's in bed with a broken hip. At kapag kailangan niya ng tulong, pinapaputok niya ang pistol sa bintana. Natatawang paliwanag nito. Bakit hindi na lang bell ang gamitin niya? Lumingali nga siya. Weird na nga ang layunin niya sa pagpunta rito. Weird pa ang mga tao na tatagpuan niya. Ibang klase ang lolo ko. Halika sa taas. Titingnan ko kung ano ang kailangan niya. Tapos mamaya, pag-iisipan natin kung anong gagawin sa problema mo. It's almost time for lunch. Gutom ka na siguro. Right on cue, kumukulo ang tiyan niya. Starving. Nagawa niyang magbiro at umami na rin. Tama ang kaharap niya. Maya-maya lang ay naisipan ng kung ano susunod na hakbang. Uunahin muna niya ang nagwawalang sikmura. Habang palabas pabalik sa harapan ng maliit na gusali, ay pinagbasdan ni Herlene ang lalaking nauuna sa paglakad.
Ang mahahabang bias nito ngayon ay paakyat sa isang hagdanan sa dulo ng souvenir shop. Aminado siya, the man was a handsome as butter scene. At sa maikling sandali ng pag-uusap nila, she felt that he could be lots of fun to be with. Bumuntong hininga siya. Maaaring taglay ni King ang lahat ng katangiang hanap ng isang babae. Luminga siya sa maalikabok at makalat na souvenir shop. Maliban sa isa, pera. It was a crying shame. Amin niya sa sarili. Na-attracted siya sa lalaki gayong pera ang prioridad niya. Bumuntong hininga ulit siya. Hindi siya maaaring matukso. Her plans were made. Sagad na ang ipon niya sa bangko. Nandito siya para manilunong mayayaman. At kung papalpak siya kay Banjo Pastrana, well, nandyan pa naman ang ibang miyembro ng Elite Men Club. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.